tinawagan ka ni Presidente Duterte pagkatapos patayin ang tatlong Chinese? Colonel Padilla? Yes, Your Honor, as the voice I've heard over the phone. Inaamin mo din, inaamin mo ang lahat na ito ang sinabi ni Jimmy Fortaleza last hearing na nagkausap kayo ni Colonel Garma. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Di ba maaari niyo po bang ituro sa amin kung sino si Colonel Royina Garma dito sa bulwagan na ito? You happen to meet Superintendent Padilla and Colonel Leonardo. You confirm that? Yun na po yung sinabi nyo kanina. Yes. Nag-pass by kayo. Yes, Your Honor. You confirm that? Yes. And then July 2016, dinalaw nyo po ang kaklase nyo si Fortaleza during the time nakadetain siya sa Davao Penal Farm and Colony. Kasama nyo ang kaklase nyong si Grijaldo at ang dati nyong asawa si Colonel Villela. But considering that almost your entire career was spent in Davao, I think it is reasonable to believe na kahit papaano, alam nyo po yung mga nangyayari sa Davao. So, Mr. Chairman, I have a picture with Colonel Garma together with the President, Duterte. Old picture to Paki-ano lang po, paki-confirm na if indeed this is the picture. Ito yung Garma na kilala mo dati. We have a list of interpellators. And the first to ask and propound question is our Senior Deputy Speaker, Congressman Aurelio Dong Gonzales. You are recognized. Salamat, Mr. Chairman. Ito po, Chairman ng Quadcom, sa ating mga kasamang kongresista. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po'y pagpapatuloy lang po doon sa aking pagtatanong noong nakaraan na hearing dito sa House of Representatives. Ito pong tanong ko para kay Tata. Tata, para sa inyo po to. Kumusta po kayo? Tata, kumusta po kayo? Mabuti naman po, sir. Pwede mong pakilis po yung ano mo para marinig namin maayos yung salita nyo. Mabuti naman po, Your Honor. Thank you. Tata, pwede bang pakibasa mo ulit yung number 28, 29 at number 30 ng affidavit mo dated noong August 21 yata? Comsec, can you please give a copy to Tata? Pakibasa mo at para marinig ng ating mga nanonood sa ating bansa at sa ating mga kongresista. 28, 29 po. Opo, 28, 29, and 30. Habang naglalakad kami, papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay That is number 29 po. Number 29 po to. No? Sige po, tuloy po. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte. Dahil pamilyar ang boses niya. Number 30. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si Presidente Duterte. Salamat, Tata. Ngayon, nandito na po ang ating Colonel Padilla. Colonel Padilla, sa iyong sinumpahang salaysay, maaari niyo po bang basahin ang number 4
at number 6 ng supplemental affidavit mo. Comsec, could you please give him a copy so that he can read? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Dito po sa aking affidavit, babasahin ko po. Pinapatutuhanan ko ang sinabi ni Tata na nung papunta kami sa investigation section ay tumunog ang cellphone ko at ito ay sinagot ko. Ang tumawag sa akin ay ayon sa boses ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats Superintendent Padilla. Job well done, pero grabe yung ginawang dinuguan. So, Colonel Padilla, ngayon binasa mo yung sa yung salaysay na number 4 and 6. Ngayon, inaamin mo na ngayon na totoo ang mga sinasabi ni Leopoldo Tan alias Tata na tinawagan ka ni Presidente Duterte pagkatapos patayin ang tatlong Chinese. Colonel Padilla? Yes, Your Honor, as the voice I've heard over the phone. Inaamin mo ang lahat na ito ang sinabi ni Jimmy Fortaleza last hearing na nagkausap kayo ni Colonel Garma. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Inaamin mo din na nagkausap kayo ni Colonel Leonardo na sinabing papatayin nila ang tatlong Chinese national. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Ngayon, meron akong huling tanong sa iyo, Colonel Padilla. Pag nag-uusap po kayo ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, through personal na telepono ba ang dating Presidente ang pinagtatawag nyo o may iba pang telepono na ginagamit nyo? Ano ang ginagamit nyong telepono? During that time, I have my cell phone, Your Honor, Mr. Chair. Personal. So, sino ang hindi ba nakarehistro yung telepono sa iyong pagtawag nung nakareceive ka ng calls? Hindi po. Well, anyway, Mr. Chairman, yun lang po ang gusto kong malinawan at least. Last hearing kasi, tinatanong ko po ito, nag-interject po si Congressman Fernandez for the executive session. So ngayon po, malinaw na po sa ating taong bayan at sa ating mga kasama dito lahat at nanonood sa buong Pilipinas at sa buong mundo. At ito po ay narinig nating lahat. I rest my case, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Congressman Gonzales. Before we acknowledge the next interpellator, let me just recognize the members who are present in this committee hearing. Congressman Roberto Y. Puno, Congresswoman Arlene Brosas, Congressman Jefferson Konghun, Congresswoman Midi Kua, Congressman Joboy Aquino, and Congressman Bambi Amano. Welcome to the committee hearing. Now, the next interpellator is Congressman Paulo Ortega V. I'm sorry, Congressman Ernix Junicio. Marami pong salamat, Ginoong Tagapangulo. Actually, nung binabasa ko yung mga affidavit ni Colonel Padilla, nakakagulat at nakakagimbal. Pero sir, I salute and applaud ang sinumpaan yung salaysay na medyo mabibigat po yung mga nabasa ko rito ngayon. Colonel Padilla, if I may ask, ito po bang sinumpaang salaysay ninyo is sinabi nyo at with your own free will na talaga pong nangyari at experience nyong personal? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Colonel Padilla, nakakagulat kasi nung sa unang affidavit na nilabas ninyo na isang inmate na si Jimmy Fortaleza pa ang nagpasa ng isang cellphone para makausap nyo si Colonel Garma. Totoo po ba yun?
Yes, Your Honor, Mr. Chair. Alam mo, nakakagulat din na ang isang inmate nasa piitan may sariling cellphone. Marahil nangyayari yung mga ganon sa ibang pagkakataon, pero para ang isang used to be a CIDG officer, hindi ko kilala personal pa, si Colonel Garma na nakalagay sa inyong affidavit o sinumpaang salaysay, ay tumatawag sa isang inmate para makausap ang then kayo po ay Superintendent Gerardo Padilla. Totoo po ba yun? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Very disconcerting, Your Honor. But bagamat ganon, ito ang mga sinumpaan sa salaysay na nangyaring tunay at dun sa supplemental affidavit na akin nabasa na nabanggit din ni SDS na pati ang ating Pangulo na tumawag sa inyo na nakakagimbal na may nakalagay pa na ginawang dinuguan. Totoo po ba yon? According to the voice, Your Honor, Mr. Chair, as I heard. Having said that, Your Honor, ulitin ko lang po that I really applaud and salute you, sir, na ang mga binitiwan yung salita ay galing sa inyong sariling eksperyensya na walang pumilit sa inyo. At nakikita ko rin sa inyong affidavit na marami kayong, it is given na kakatakutan ninyo ang sitwasyon o safety ng inyong sarili at pamilya. Kaya sa aking maliit na kaparaanan, Ginoong Tagapangulo, nais ko pong imungkahi na marekomenda natin na mabigyan ng immunity ang sinumpaang salaysay ni Colonel Gerardo Padilla upang mabigyan naman siya ng karapat-dapat na proteksyon at maengganyo rin natin ang ibang witnesses at mga resource persons natin ngayon na magsabi ng katotohanan. At lumabas talaga ang totoo na wag po kayong matakot at naririto po ang Congress, ang mga kongresista para bigyan po kayo ng suporta at lumabas ang katotohanan po. Thank you, Congressman Junicio, doon sa iyong mungkahi na bigyan ng immunity ang ating witness. Iyan po sa kasalukuyan ay pinag-aaralan ng ating committee kasama po ang Department of Justice. At the appropriate time, iyan po ay ilalabas po natin at aaprubahan po ang inyong mungkahi. Maraming salamat, Congressman Junicio. Thank you, Mr. Chair. The next to interpolate is Congressman Paulo Ortega, the fifth. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Bigat tayo amin. A few questions, additional questions, because I had the chance to interpolate Mr. Witness already. Mr. Chair, Mr. Witness, kayo po ay na-appoint po nung time ng Pangulong Benigno Aquino, di ba po ba? No, Your Honor, Mr. Chair. Anong time po kayo na-appoint? I entered the prison service since 1983 and I rose from the rank, Your Honor. Sino po ang presidente nung panahon na yan? I think during the time of then President Erap Estrada. Okay, sir. So, wala po kayong utang na loob sa past administration? Wala po, Your Honor, Mr. Chair. Ngunit alam po natin na kahit po tayo'y walang utang na loob, kailangan po natin sumunod sa orders ng mga nakakataas. Hindi po ba, Mr. Chair, Mr. Witness? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Alam ko po, Mr. Chair, Mr. Witness, na hindi po kayo pabor sa mga nangyayaring drug war at EJK nung panahon ng dating administrasyon. Tama po ba ako, Mr. Chair? Yes Mr. po, Witness? Your Honor, Mr. Chair.
So kahit na nangyayari po yung mga sa mga oras na yon at nangyayari po yung pagpatay at nangyari po yung pagpatay, sigurado po ako you were under a lot of stress. Tama po ba ako, Mr. Chair? Yes, Mr. Your Witness? Honor, Mr. Chair. Dahil po dito, Mr. Chair, Mr. Witness, to wrap up, nakatanggap po ba kayo ng mga threats? O nakatanggap po ba ng threats ang inyong pamilya, Mr. Chair, Mr. Witness? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Congressman Ortega. Bago po natin tawagin yung susunod na interpellator, mayroon lang ho akong interjection konti. Colonel Superintendent Padilla, dun sa una mong affidavit, binanggit mo si former PCSO head, no? General Manager Miss Royina Garma. Tama po ba yun? Yes po, Yun doon Your sa Honor, una mong Mr. Chair. affidavit. Okay. Now, doon sa pagbanggit mo sa kanya, ang pagkakasabi mo doon ay nakausap niyo siya sa isang cellphone. Yes po, Your Sa Honor. cellphone ni isang PDL, ang pangalan ay Jimmy Fortaleza. Tama Yes po ba? po, Your Okay. Honor. Pwede ba, maaari niyo po bang ituro sa amin kung sino si Colonel Royina Garma dito sa bulwagan na ito? Hindi ko po masyadong ko ng ang mukha, Your Honor, Mr. Chair. Hindi nyo Hindi kilala ko po yung mukha? kilala. Okay. Nandyan ba siya sa kanan mo? Hindi ko po masyadong mamukaan, Your Honor, Mr. Chair. Okay. So, hindi mo siya namumukaan. Hindi ko po mamukaan. Okay. Pero, nakausap mo siya sa cellphone. Yes po, Your Honor. How sure are you na siya ay si Colonel Royina Garma? Because of PDL Jimmy Fortaleza, Your Honor, Mr. Okay. Chair. Sige. Salamat. Siya si Jimmy Fortaleza, di ba? You are Jimmy Fortaleza. O, pwede bang pakipatutuhanan mo nga na sa cellphone mo tumawag si Royina Garma para makausap si Colonel Padilla dahil yun ang ayon sa iyong salaysay, di ba? Yes, Mr. Chair. Kilala mo si Royina Garma. Yes, sir. Pwede bang ituro mo rito kung nasaan si Royina Garma? Sir. So, si Royina Garma, siya ba yung dating PCSO General Manager? Yes, sir. And she is my classmate in the Philippine National Police Academy. Okay. Sige, thank you. Salamat. Now we will Mr. call... Chair, pakiulit nga po yung sinabi niya na hindi ko masyado narinig yung Pwede bang pakiulit mo ulit? Classmate Yung sinabi daw. mo? Classmate kayo ni Colonel Royina Garma. Yes, Mr. Chair. Kailan po yun? Kailan? We are member of Philippine National Police Academy Class 1997, Mr. Chair. Okay. Sige, maraming salamat. So, ang next to interpolate is Congressman Johnny Pimentel. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. We have already had 3 hearings wherein Colonel Padilla was a resource person. In those 3 previous hearings, Colonel Padilla has submitted 5 affidavits. Yung unang sinabit po niya is sa August 27, wherein he denied any involvement in the killings of the 3 nationals. Then on September 2, Mr. Chair, nag-submit na naman po siya ng affidavit. However, this time he has admitted that Colonel Royina Garma indeed talked to him over the phone through the prodding of Jimmy Fortaleza. Now, on September 4, meron na naman po siyang sinubmit na affidavit po na pinatotohanan niya
yung sinabi ni Leopoldo Auntalan Jr. na tumawag sa kanya si former President Rodrigo Duterte and congratulating him. Noong September 9, nag-execute na naman siya ng sa supplemental affidavit at dito po may hinahayag na naman siyang importanteng impormasyon sa komitiba wherein tinuturo niya si Colonel Garma ang isa sa mastermind ng pagpatay ng Chinese nationals. Bakit ko po sinasabing isa sa mastermind si Colonel Garma? Because we already know the facts based on the several resource persons that have testified in this hearing. At lahat po doon sa mga affidavit ng tatlo, ni Jimmy Fortaleza, ni Leopoldo Auntalan at saka ni Colonel Padilla, lahat po ay nagtuturo na si Ruy Garma ang nag-utos na ipapatay yung tatlong Chinese national. Ngayon, Mr. Chair, balikan ko lang po si Colonel Padilla. Kasi nintunan yung po ninyo si Mr. Chair, si Colonel Padilla. Ang tinanong ho niyo siya kung kilala ba niya si Colonel Garma. Ang sagot po ni Colonel Padilla, hindi ho niya kilala. However, Colonel Padilla, on paragraph 5 of your second supplemental affidavit, bago mangyari ang pagpatay sa tatlong Chinese drug nationals na nakadetain sa nasabing piitan, ay tinawagan ako ni Colonel Edelberto Leonardo. Itong si Colonel Edelberto Leonardo, ito po ang amo ni Colonel Garma sa CIDG sa Davao Station. Pagdating ko sa station ay nandun si Colonel Garma based sa sinumpaang salaysay po ninyo. Kinausap ako ni Colonel Leonardo ng mga 30 minutes at mga bla bla bla. Pero very clear po dito, Colonel Padilla, na nag-meeting po kayo bago nangyari yung insidente, bago po nangyari ang krimen, nakipag-meeting po kayo sa CIDG station in the presence of Colonel Leonardo and in the presence of Colonel Garba. Imposible naman po na nag-usap kayo na almost 1 hour, 30 minutes to 1 hour. At kaharap nyo si Colonel Leonardo at si Colonel Garma, hindi ho nyo maturo dito. Medyo napaka-imposible pong sitwasyon, Mr. Chair. So ano po ba? Kilala nyo ho ba si Colonel Garba o hindi? Baka nagbago ang itsura niya. Nagbago po ang itsura kasi slim, nagbago. slim pa siya nung nagkita kami, Your Honor, Mr. Chair. Ganun po ba? Opo. Pero alam mo nyo, based on forensics, ang tao po, pag maliit pa, hanggang paglaki niya, kahit na tumaba siya, kung kilala mo talaga siya, kung nakausap mo na siya, whether he became fat, whether he was thin, makikilala ho ninyo. Gaano ho ba katagal ang meeting ninyo with Colonel Leonardo and Colonel Garma? Wala pong mga 30 minutes lang, Your Honor, Mr. Chair. 30 minutes. Okay. So the fact, Mr. Chair, is that there indeed was a meeting in the office of the CIDG station wherein Colonel Garba is one of the main actors of this incident. Ito, inalalagay ko lang po ito sa record para yung buong salaysay ay malaman po ng buong madlang publiko. Para maintindihan po ng publiko na na-corroborate mo yung statement ng resource person na isa at saka yung resource person ni
na si Jimmy Fortaleza. So Mr. Chair, I would direct my questions later on to Colonel Garma. Kasi yung po talaga ang ikang ang main actor po dito. I just wanted to put in record that indeed there was a meeting that was held in the CIDG station sometime between July and August, and that is where the plan was hatched to kill the 3 Chinese nationals. It was a conspiracy that started from the topmost official of the country all the way down to the lowly officials, pati yung mga gwardiya po, kasama po dito sa krimen na nangyari. So I will reserve my questions later on, Mr. Chair, to Colonel Garma. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Pimentel. The next to interpellate is Congresswoman Jinky Luistro. You are Thank you, Mr. recognized. Chair. I wish to direct my questions to Colonel Garma. Colonel, ano pong tunay niyong pangalan? Buo na pangalan. Mr. Chair, Royina Marzan Garma. Pwede ko po ba kayong tawagin na Colonel Garma? It's okay, Mr. Chair. Yes. Alam po niyo, becoming a lady officer in uniform, that's one of my dreams. I was supposed to transfer to PNP, kaya lang patatakbuhin nila ako sa Oval, kaya bumalik na ako ng DOJ. Tagasan po ba si Colonel Garma? I'm from Solana, Cagayan, Region 2 po. Where's Cagayan? Norte po ba yan? North, yes, ma'am. Norte. Doon po ba kayo pinanganak sa Cagayan? Yes, Your Honor. Saan po kayo nag-aral ng elementarya? Solana, Cagayan, Cagayan. Your Honor. High school. Tugigaraw, Where's Tugigaraw? St. Louis College. Now it's St. Louis University, Your Honor. Nasaan po ang Tugigaraw? It's still in Cagayan. It's also in Cagayan. Yes. How about your college? Saan po kayo nakatapos ng kolehiyo? I finished my college sa Philippine National Police Academy, Your Honor. PNPA po? Diretso kayong PNPA? No, Your Honor. My before I entered PNP, I studied in Cagayan. Ano pong una niyong inaral sa Cagayan? AB Mathematics, Your Honor. AB Mathematics. Ano po bang trabaho ng mga graduate ng AB Mathematics? As I understand, usually teacher, tama ho ba? Yes, Your Honor, but I dreamed to become a lawyer nung inaral ko po yun. Are you a lawyer as well? No, Your Honor. You plan to become a lawyer during that time? Yes, Your Honor. Thank you. And after finishing this AB Mathematics, ano pong sunod yung ginawa sa buhay? I entered the Philippine National Police Academy in 1995, Your Honor. When is this? 1995. 1995. Pumasok po kayo ng PNPA. Yes, Your And Honor. when did you finish your studies in PNPA? That's April 25 of 1997, Your Honor. 1997. After finishing your studies in PNPA, that is 1997, kayo po ba'y pumasok na agad sa serbisyo sa Philippine National Police? Yes, Your Honor. Yes. And maari po bang malaman, saan po kayo unang na destino? Okay. We were based in Camp Crame. We were made to choose kung ano pong region ang gusto namin. 3 po ang hiningi sa aming region during the time. So, pinili ko po ang Region 11, Region, I think, 13, and then Region 2 was my last option. Based on my research, Colonel Garma, 1996 to 1998, kayo po ang anti-vice unit head ng Davao. No, Mr. Chair, it's from 1997. So this is 97 to 98. That's October. Yes, and you will agree with me during that time, kakagraduate nyo lang from PNPA. Somehow. Yes, Your Honor. And after this assignment, ano pong sumunod? I was the chief of the women's desk of Davao Saan City. po ito? Davao City Police Office. So ang kasunod po ng assignment nyo as anti-vice unit of Davao is head of women's desk also in Davao. Yes, Your Honor. You confirm.
Ano pong kasunod yung assignment dito? And then 2004, I was reassigned sa Camp Crame. I transferred po sa CIDG. So I was based in the main office of CIDG. How come based on my research, kayo daw po'y pauli-uli? Manila CIDG and Davao CIDG. How true is this? Yes, Your Honor. In 2004, I was reassigned to Camp Crame. So change of unit po from PRO, Police Regional Office 11, I was transferred to a National Support Unit, which is the Criminal Investigation Detection Group. If I based may in Camp interrupt, Crame. Colonel Garma, you Your Honor. confirm na 2004 to 2007, for quite some time kayo nasa CIDG Manila and for quite some time nasa CIDG Davao. Tama po ba yun? I was Yes, in that's what you're saying. I was in CIDG Manila until I think June of 2005. And then How about before and after June 2005? Where were you? Seldom po ako bumabalik ng Davao. But at least bumabalik po kayo ng Davao. I cannot recall if I returned only when I attended the wake of my mother-in-law during that time, Mr. Chair. To proceed, Mr. Chair, after po nitong CIDG assignment nyo, saan po kayo sunod na na-assign? Bumalik po ako ng Davao City Police Office. Ano pong taon nito? That's sometime 2009. 2009. You Chair. confirmed that you were the police admin officer of Davao City? Yes, Your Honor. What happened next after this? Saan po kayo sunod na na-assign? Almost 3 years after, I was assigned as station commander of Sasa Police Station. That's Station 4 of Davao City Police Office, Mr. So you Chair. confirmed that 2011 to 2016, kayo po ang station commander ng SASA, also in Davao. It's not until 2016, Mr. Chair. It's Maybe until 2015. 2014, and from 2014 to 2015, that's Santa Ana Police Station of Davao City Police Office. But So- again, Santa Ana is likewise in Davao. Yes, Mr. Chair. And what happened after the Santa Ana Davao assignment? January, I was issued an order to undergo police officers senior executive course. I And was do you really- confirm, 2016, kayo po ang CIDG Director ng Davao Province? No, no. So Your where Honor. were you in 2016? I was undergoing a mandatory training. And Your after the Honor. mandatory training, where did you go? January of 2017, I was designated regional chief of CIDG Region 7, Mr. Chair. Where Your is Honor. that? Region 7. What Cebu. province is this? Cebu. Cebu. Was there no time during which you were assigned as CIDG Director of Davao? Never, Mr. Chair. Okay. And after your assignment as Chief of Police of Cebu City, no, CIDG Director of Cebu City, 2017, saan po kayo sunod na na-assign? Director of Cebu City Police Office. 2018, Director of Cebu City Police Office. And after your stint as Cebu City Director of Police, ano pong sunod ninyong pinuntahan? I retired early and I applied for the position of General Manager of the Philippine Charity Sweepstakes Office, Mr. Chair. Can you please share with us, ano po yung exact date na kayo ay na-appoint as General Manager ng PCSO? I think that's July of 2019. 2019. July 15, 2019. Mr. Tama Chair. po ba? Yes. Balikan ko po yung naging career nyo sa Davao. At ako po'y medyo napapaisip lang, kayo po'y taga-Norte, kayo po'y taga-Cagayan. Bakit po kaya kayo'y dito sa Davao halos nag-spend ng inyong career in PNP? Tama po ba yung observation ko?
Yes. Almost Your your Honor. entire career was spent in Davao. Yes, Your Can you Honor. describe to us, ano po ba ang peace and order situation sa Davao from 1997 until 2015? It is very peaceful, and it is one of the most livable city in the Philippines, Mr. Chair. Very peaceful and one of the most livable city. What do you think is the reason kung bakit po peaceful and one of the most livable city? I think because of the overwhelming support of the LGU sa police, and the social welfare of Davao City is really working. You and addressing mentioned- poverty. You mentioned about the overwhelming support of the LGU to PNP. Yes, Mr. Chair. Yes, Of Your course, Honor. it is a common knowledge as early as 1988, mayor na po ang ating dating Pangulo, former President Rodrigo Roa Duterte. Yes, Your Would you agree with me if I would say na kaya po peaceful at livable ang Davao is because of the leadership of the former President? Yes, Your Honor. You agree? Yes, I agree. And would you agree with me also if I would say, kaya po kayo nainganyo na dito manatili sa Davao, nagustuhan nyo ang leadership ng dating Pangulo sa Davao? No, Your Honor. So what is the reason? My ex-husband is from Kidapawan. Where's Kidapawan? That's Region 12. And It's near Davao. Yeah, and he convinced me that Davao is better than I Cotabato understand. or Region 13. Colonel, of course you will agree with me that generally speaking, ang mga mayors po, may discretion yan. Kung sino yung mga police officers na magse-serve sa kanilang area of jurisdiction. Sumasang-ayon po ba kayo? Yes. That is a Yes, common Your knowledge. As a matter of fact, noon pong kayo na-appoint 1997 to 1998, anti-vice unit head of Davao. Hindi po ito mangyayari without the conformity of the former president. Tama po ba? Because he is the mayor. No, And the Your- mayor can say, I want someone else. No, Your Honor. I No? earned it, Your Honor. Okay. How about your appointment from 1999 to 2004 as head of Women's Desk of Davao? Don't you think ito po'y idinadaan at ikinukonsulta sa mayor before an officer is assigned? I am not aware of that policy during that time, Your Honor. Well, I'm sharing with you, Colonel Garma, that by way of general practice, kinukonsulta po ang mga mayors kung sino ang i-appoint na officer dun sa kanilang area of jurisdiction. I'm speaking based on experience because I came from the LGU. How about your appointment from 2004 to 2007 as CIDG Officer of Manila? Paano po kayo napunta sa Manila? Mr. Chair, way back 2004, my marriage was on the rock. So I have to leave Davao because of a scandal. In other words, kaya lang po kayo umalis ng Davao during this time Yes. is because your marriage is failing already? Yes, Your Honor, and there was a big scandal, so I have to leave Davao. Thank And, you. Colonel Garma, how about 2009? You were Davao City Police Admin Officer. Would you agree with me if I would say na hindi po kayo mapupunta dito kung hindi payag ang dating Pangulo? No, Your Honor. How about your appointment from 2011 to 2016? Station Commander po kayo ng Davao? At ito po hindi rin mangyayari kung hindi payag at walang conformity ang dating Pangulo. Sumasang-ayon po ba kayo? Because it is a station commander position, it must be approved by the office of the mayor, Mr. Chair. So you agree. Yes, Mr. And I your made- appointment in Santa Ana, Davao?
this has to be with the conformity of the mayor as well. Tama po ba? Yes. Maybe yes, yes. And 2016, you were appointed as CIDG Director of Davao. No, January 2017. Ito po'y hindi rin mangyayari without the conformity of the former president. Do you agree? I do not know, Your Honor. And we have to remind the committee, Colonel Garma, that during this time, Pangulo na po ang dating presidente. He was elected 2016. So, the more reasons that we have to believe na mahirap pong magpa-appoint ng CIDG director kung walang conformity ang dating Pangulo. If you allow me to explain, Mr. Chair, Can you just limit your answer to the question, Colonel? I do not know if there's an intervention or what. I just Okay. received the order that I have to report to Region 7 as the director of CIDG. Thank you for your answer. Your We're Honor. taking your answer as it is. And 2018, kayo po'y na-appoint na city director ng Cebu City. Yes, Your Honor. And based on my research, hindi po ito gusto ng mayor ng Cebu. And yet, you were appointed as Cebu City Director. Why? The position was offered to me by General Sinas, Your Honor. And I thought that mas maganda, I will take the opportunity because very seldom po na ang babae sa PNP mabigyan po ng ganong posisyon at isang karangalan po na magsilbi as director ng isang syudad na malaki. So yun pong dahilan kung bakit ako napunta dyan because it was offered by General Sinas. Thank Mr. you for Chair. your answer, Colonel. How about your appointment as PCSO General Manager? I applied for the position, Mr. Chair. Who was the appointing authority? The President, Mr. The Chair. President was the one who appointed you. At kanina po sinabi nyo na nag-retire kayo ng maaga. Yes, Mr. How Chair. early did you retire from the PNP to accommodate the appointment in PCSO? I served the Philippine National Police for 24 years, Your Honor. 24 years. Tama po ba yung kwenta ko na 10 years before your retirement ay lumipat na po kayo ng PCSO? 10 years. Yes. For I'm the correct. mandatory retirement, Mr. Chair. Okay Your po. Honor. At kayo po ba'y sasang-ayon sa akin if I would say, nang inaral nyo nung kolehiyo, AB Mathematics, Leadership Course, and Public Safety, these are all alien to the function of being a PCSO General Manager. Malayo, di ho ba? I don't agree, Mr. Chair. We're taking your answer. Nonetheless, Mr. Chair, Colonel Garma, the reason why you were appointed for PCSO General Manager is because the President trusted you that you can discharge the function of this office. Tama po? Possible, Mr. Chair. Otherwise, hindi po kayo i-appoint kung hindi po kayo pinagtitiwalaan ng Presidente. Tama po ba? It's possible, Mr. Chair. And I wish to maintain my statement, Mr. Chair, na bago po ma-appoint ang isang opisyal ng PNP sa isang area of jurisdiction, as a general practice, we always consult the LCE or the local chief executive. In other words, Madam Chair, Mr. Chair, I wish to state that the reason why almost the entire career in PNP of Colonel Garma was spent in Davao, the reason why he was appointed in Cebu City as City Director, and the reason why he was appointed as PCSO General Manager is because pinagtitiwalaan po siya ng ating dating Pangulo, former President Rodrigo Roa Duterte. You need not answer this question, Colonel Garma. Tanong ko po sa inyo, do you trust the former President in the same way that he trusted you? Pinagtitiwalaan nyo din po ba siya kung paano niya kayo pinagtitiwalaan?
Mr. Chair, can you, in what aspect, Mr. Chair? If I want that to be clarified. It's a Siguro, very let vague us talk question. about your career in the PNP. Let us talk about your position as General Manager of PCSO. Kayo po'y pinagtiwalaan ng Pangulo, dahilan kung bakit kayo naging matagumpay sa inyong career sa PNP. Kasama na po yung appointment nyo as PCSO General Manager. Ang maliwanag po, Colonel, malaki ang tiwala sa inyo ng dating Pangulo. You need not answer that. Ang tanong ko po sa inyo, kayo po ba nagtitiwala din kay Pangulong Duterte? Of course you do. Of course, yes, ma'am. Yes, Otherwise, hindi nyo po tatanggapin itong mga appointment na ito sa Davao, including your appointment as PCSO General Manager. At yung pong tiwala, yun po'y ina-earn. Tama po ba? And I must say, ito po'y nag-umpisa sa inyong paghanga sa kung anong mayroon sa Davao. You admired his leadership. Reason why you believe in the ability, capability of the former president. Tama po ba, Colonel Garma? No, Mr. Chair. Why? You don't believe the president? I believe, but I don't admire. You don't Mr. admire. Okay. Let me correct my terminology. You believe the president because you have seen what he has done already in Davao. Because you said earlier, livable and peaceful city ang Davao. And it is because of the leadership of then Mayor, the former President Rodrigo Roa Duterte. Tama po? Yes, Mr. Part of that. Yes. And kasama po sa paniniwala nyo sa leadership, you also believe in his programs. Tama po ba? Part of that, Mr. Chair. Yes. In other words, kayo po'y naniniwala din sa ipinaglalaban niyang dapat supilin ang droga sa Pilipinas. Naniniwala po kayo. Yes, Mr. Chair. And naniniwala din po kayo na dapat mawala lahat ng mga drug lords at lahat ng mga sangkot dito sa dangerous drugs operation. May I ask what it Naniniwala din po kayo na dapat mawala lahat ng mga drug lords. means? Hindi po yung term na mawala, Mr. Chair. I think justice should be served, but Yes, not mawala. justice should be served. Yes, Mr. And Chair. in conclusion, Colonel Garma, naniniwala po kayo sa war against drugs. I believe in the part ng program. Kasi po, if I can explain my answer, Mr. Chair, Wait, there's ilang parte ho ba mayroon ang program ng war against drugs? intense police operation and police community relation with intense police patrol, Mr. Chair. So which part do you believe and which part you do not believe? Community relations and intense police patrol. Because So you believe in both? Alin po yung sinasabi niyong naniniwala kayo sa isang parte? Aling parte ho ang hindi niyo pinapaniwalaan? I am more focused on police patrol, Mr. Chair. You believe in police patrol? intensified police patrol using the quad operations concept, Mr. Chair. And the first part is, Community relations. you believe also in community relations? Yes, Mr. Chair. In other words, you believe in the entire package of the war against drugs. Tama po? Of course, the quad concept of operation should work hand in hand, I'm Mr. talking Chair. about the war on drugs in its entire context, the way it was launched by the Philippine National Police with the support of the former president. Naniniwala po ba kayo sa war on Yes, drugs? yes, Mr. Chair. Yes, you do believe. Yes. And do you confirm, Colonel Garma, kanina po tinuro kayo ni Fortaleza, kaklase nyo daw siya. Yes, Mr. Chair. You belong to class 1997. Yes, Your Honor. How about Superintendent Padilla? Do you know him? I've met him once, Mr. Chair. You've met him once. Yes, Can you Mr. enlighten us? Saan niyo po ba nakilala si Superintendent Padilla? Your Honor, I met him when I passed by at CIDG 11 sometime in 2016. And can you tell us the reason why you passed by in CITG 11 in 2016?
We are actually preparing for our thesis, and Your Honor, my subject is about the interagency response or on illegal drugs. So I have to pass by there, and I would like to get some documents for my research. So it's And- about the thesis. Yes, The Mr. reason why you happen to see Yes, Mr. Chair. Superintendent Yes, Your Honor. Padilla. Yes, The Your reason why Honor. you were in CIDG 11 is because of thesis. Yes, Your Honor. But can you enlighten us, why was Superintendent Padilla there in the office? Was he part of the thesis? I do not know, Your Honor, why he was there. But you told us that you met him there. Ano pong dahilan nandun si Superintendent Padilla? Nung po dumaan ako, Your Honor, it is, nasanay po ako sa courtesy to pass by the office of the head. Who was the head during the time? It was Colonel Leonardo. So, can you again tell us what year is this and month if possible? It's just July of 2016. In I'm other not words, very you sure, Your confirm Honor. that one time in July of 2016, you happened to meet Superintendent Padilla and Colonel Leonardo. I You did not- confirm that? I Yun na did po not- yung sinabi nyo kanina. Yes. Nag-pass by kayo. Yes, Your Honor. I You passed confirm by. that? Yes. Yes. Kanina po you also admitted kaklase nyo si Fortaleza. Do you recall any incident na dinalaw nyo si Fortaleza sa Davao Penal Farm Colony? Yes, Your Honor. When was this? I think it was also July of 2016, Your Honor. July ulit. So yun pong pagkikita nyo kay Colonel Leonardo, it was because of your thesis. Yes, Your Honor. How about having called Fortaleza? No, Your Honor. Hindi nyo po tinawagan si Fortaleza. Never po. Okay. July 2016, na-meet nyo po si Superintendent Padilla at si Colonel Leonardo sa CITG. And then July 2016, dinalaw nyo po ang kaklase nyo si Fortaleza during the time nakadetain siya sa Davao Penal Farm and Colony. Kasama nyo ang kaklase nyong si Grijaldo at ang dati nyong asawa si Colonel Villela. Yes, Your Honor. Tama po ba? Yes, Your Honor. Nasaan po kayo Mr. during Chair. this time? Pakiulit lang po yung sagot niya kanina na ang sabi niya, never na tinawagan niya si Jimmy Fortaleza. Never. Pakiulit nga po yung sagot niyo. Can you please mention again, articulate again your answer to my earlier question? May naaalala po ba kayong pagkakataon na tinawagan nyo 2 beses si Fortaleza? 3 pa nga yata eh. Wala po ako Mr. Chairman, naalalang... Mr. Chairman, before, Yes. just quick lang po, Mr. Chairman. I just to remind Colonel Garma, you're under oath. Yes, Mr. Chair. If we prove that indeed you're lying, we might cite you in contempt. Yes, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chairman. I'm about to wind up, Mr. Chair. During this time, July 2016 and August 2016, nasan po ang assignment ninyo, Colonel Garma? I was undergoing schooling, so I don't have a unit or assignment, Your Honor. Wala pa po kayong unit assignment. Yes, wala po akong office, wala po. But considering that almost your entire career was spent in Davao, I think it is reasonable to believe na kahit papaano, alam nyo po yung mga nangyayari sa Davao. Somehow, yes. Yes or no? Hindi ho lahat, Mr. Chair. Your Some. Honor. Would you say yes? Your Honor, hindi kasi ako mahilig lumabas, magkipag-socials. Okay, So, let me be sometimes I'm not specific, even Colonel updated, Garma. Except kung trabaho ko po yun, Mr. Did Chair. you come across the killing of 3 Chinese nationals in Davao Penal Farm and Colony?
Of course, nabalita po narinig namin, yes. Saan nyo po nabalita? Hindi ko na po ma-recall, but napag-uusapan. Sino pong kausap nyo sa usapan na sinasabi nyo? Kahit sinong pulis po. Kahit sinong Kasi pulis. it's a Can you big please name case. names? I Sino cannot- po yung mga pulis na nakakausap nyo tungkol sa 3 Chinese nationals na napatay? 3 Chinese drug lords na napatay po sa Davao Penal Farm and Colony. Wala, kahit sinong pulis na magsasabi na, may namatay na Chinese dun sa loob. Oh, really? Sino yun? Ganun lang po. Sabi nyo But I po, ang cannot daming recall. pulis. Can you at least name names? Name a few of them. Na nakausap nyo at nagsabi sa inyong may napatay na 3 Chinese drug lords sa Davao Penal Farm. During that time, I was undergoing schooling, Your Honor. So Yes, but probably mga earlier you classmates said, namin. Colonel Garma, that you were aware because pinag-uusapan ninyong mga pulis. Now tell us, I cannot- sino po yung mga pulis na nakausap nyo? Hindi ko na po maalala, Mr. Hindi nyo na po Maraming maalala. pulis po. It's very impossible na hindi maging news po yan at hindi pwedeng pag-usapan, Mr. Chair. Precisely, Colonel Garma. Yes. Maraming salamat po. I am done for now, Mr. Chair. Thank Mr. you, Chairman. Congresswoman Luistro. Yes, Just quick lang, Mr. Chairman, because when Colonel Padilla was asked to pinpoint Colonel Garma, hindi niya pa daw na-recognize. Then, nung second question, sabi niya daw nagbago ng muka. Okay, ito, Mr. Chairman, I have a picture with Colonel Garma together with the President, Duterte. Old picture to Paki-ano lang po, paki-confirm na if indeed this is the picture. Ito yung Garma na kilala mo dati. Comsec. Kasi walang salamin yan. Hindi nakasalamin eh. Nakasalamin na ako. Anyway, paki-confirm lang. Now, Comsec. Comsec dito, kay Colonel Padilla. Do you confirm na yan yung Padilla, yan yung Garma na nakita mo noon? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chairman. Just to confirm na indeed, nakita niya si Colonel Garma. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Paduano.